Kuya Marlon kasi sayang yung kaya, di ba? Kumbaga, nandito ako. Na-experience mo Na-experience ko na lahat. Na-experience ko maging tambay sa basketball, tambay sa mga athlete, tambay ko saan-saan. Kumbaga, nakamit ko na yung pangarap ko lahat. Nandun na. Tapos sabi ko sa sarili ko na ibang way naman kaya ako. I-try mo muna yung hindi mo pa natapos. Oo. Since napagbigyan mo na yung sarili mo, na-try mo na yung kahit gusto mo. Doon naman sa hindi mo pa natapos. Oo, kumbaga lahat, naranasan ko lahat ngayon. Sabi ko, may point na dumating na blessing. Parang kaya, sinukuya mo, kung kayo, dumating kayo na try ko. Hindi ko masama mag-try. Tinry ko na sumama sa inyo. Napaganda. Mag-stay ako. Ganun naman eh. Parang kumbaga may tinuro sa yung tama. Pag mali yan, pwede mo itapon. Pag tama, pwede stay ka doon. Diba? Kaya ako, nung natutunan ko doon, nagdire-diretso na ako. Nag-true life ako. Lahat, ligo, tuloy-tuloy ako. Talagang kinakalimutan ko na yung sabi nga ni Kuya Boyet, ibang lakad niya, mas pinipili niya mag-ligo. Kumbaga ako ngayon, kung may laro ako ng Sabado, minsan tabi ko, makapag-big room lang ako kasi mas marami kong matututunan. Mas nag-grow. Mas nag-grow. Mas marami kong matututunan sa libro. Kaya, lalo na sa pamilya ko, ang dami kong natutunan. Pero minsan, siyempre, hindi mo rin talaga may iwasan yung magkamali. Kumbaga, at least nababawasan yung, diba? Sabi nga, seamless na sinasabi. Tapos yung church, kaya tapos ang hindi ko pa makakalimutan na unang-una rin ako nag-church sa CF. Kasi sa akin, yung sabi, di ba madilim na kwarto, may lampara. Tapos may sakit na saksakan. Napaiyak ako dun. Sabi ni Pastor, sinaksak niya yun. Biglang umilaw. Ang ibig sabihin para siya ang nagsimula sa madilim na lugar para igalan yung salita ng Diyos. Kumbaga, yan ako sa sarili ko na ako yung worst sa pamilya namin eh. Ako talaga. Isipin mo, bro, kung addict, bro, kung kahit saan. Kumbaga, ako pala yung dinala ng Lord na sinaksak niya ako para ako yung magsimula sa... Ikaw yung ginamit. para ako magsimula sa pamilya na. Hindi ikaw yung perfect sa ikaw. Hindi, Ikaw yung worst. Ako talaga ang pinaka-worst. Kasi ako yung sikat eh. Ako naglalaro. Kumbaga, sabi ko nga sa sarili ko, siguro ito na yun tayo. Katulad ngayon, yung mga pinsan ko, kinakausap ko na mag-pray lang kayo. Sabi ko, hindi nyo naman kailangan sumama sa akin. Basta't maniwala lang kayo sa Diyos at alamin nyo yun lang yung tama at mali. Kasi alam mo, kumbaga kasi pag maniwala ka kay Lord na bumilib ka, kung may gagawin kang isang bagay na alam mo mali, mag-iisip ko na agad eh. Mali, hindi ko na gagawin. Kumbaga, yun yung natututunan mo ngayon. Kumbaga, naiiwasan ko. Kumbaga, susuntokin mo sa basketball, uy! Hindi na pala. Conviction. Oo. Na dati parang normal yung ginagawa. Hindi na pwede. Yun na. Tapos, yung masakit sa akin, yun nga, yung tinestay-muli ko nung nag-life ako. Yun sa magulang ko. Hindi ko man, kumbaga, nung namatay nanay ko, doon ko na-realize lahat. Sana, dinala ako na Lord ng buhay pa yung nanay ko, na-realize ko na lahat ng tama at mali. Hindi sana kahit paano, nasyaran ko yung mama ko. Nasama ko sa D-group, nasama ko sa church. Pero, yun din yung pinagsisihan ko. Dahil yun, namatay si mama. Hindi ko siya nasama siguro ngayon. Tawan-tawa yung magulang ko na nandito ako sa Sadya ka sa kinalalagyan mo. Kumbaga, yun lang sa akin. Kaya, kumbaga para sa mga anak ko na lang, sa mga pinsan ko, patuloy na nakaraan, nagkasama yung pinsan ko, severe na stroke. Sabi ng asawa ko magdasal. Noon talagang pinagdadasal ko siya. Pero pa, time team lang na doon lang sa tabi niya. Siyempre, hindi ko naman pwedeng parang baka sabihin, parang kang takad, hindi ka naman ganyan natin. Kumbaga, tapos, sinari kong yayain yung anak ko. Kahapon, di ba may prayer night? Sabi ko, uwi ka maaga. Sabi ko, naman simba tayo. Siyempre, siguro will ni God na hindi siya makasama. Siguro, hindi pa. Hindi pa. Oo. Hindi pa right Hindi time. pa right time. O kaya,
pinag-pray ko nun kay God. Sabi ko, sige Lord, bigyan niyo po ng lakas ng pagaling ko ng minsan ko. Sa anak niya, may kukuhin ako isa para sa mga sa hindi ko pwede hindi. Ayun yung ipapromise ko Pero maganda kasi doon, nag-obey ka. Hindi naman pinramis si Lord na sasama sa'yo. Ang ginawa mo lang, take the first step, yung initiative na yayain. Pero hindi niya pinramis na sasama niya. Pero maganda kasi doon, nag-obey ka. Na sumunod kang yayain. And ano man yung naging resulta, hindi ka, siguro may konting disappointment, pero eventually, na-accept mo, na alam mo, hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Yun nga yung sabi ko, hindi pa tayo. Pero may mga kaibigan din ako na parang na-enjoy nyo rin sila. Kasi sabi ko nga, di ba, sikat ako kung gano'n. Tapos bigla akong magaganto. Siguro marami kong may inspired na bata. Natutuwa ako sa pag-respond mo kasi may influence ka nga, di ba? Kilala ka sa basketball. So bakit ikaw? Yun nga eh. So bakit ikaw? Kasi tingnan mo kaya ikaw kasi gustong gamitin din doon yung influence mo to save many. Para yung mga taong na-influensyahan mo, sumusunod sa'yo, naniniwala sa'yo, susunod din dahil nakikita yung tinatahak mong daan na tama. Kasi, okay, di ba sabi nga, no man can live by bread alone. So sa basketball, walang taong nabubuhay lang sa pagbabasketball. Kasi, maraming tao na ang gagaling nila sa sports na tinatahak nila pero biglang nawala. Kasi mahina yung spiritual, mahina yung mindset. So nangyari, nag-collapse. Ang galing nila sa basketball pero na-paralyze na sila. Hindi paralyzed spiritually, parang dahil lang sa depression, dahil sa ganyan, ayoko na, nawalan ako ng hope, hindi na ako para dyan. Hindi na tumuloy. Bakit? Kasi weak yung spiritual. Yun yung sinasabing no one can live by bread alone. Kasi pag kumakain ka lang, pinapakain mo lang yung katawan mo, survival lang ang ginagawa mo. Surviving lang, existing ka lang, wala kang purpose. So may tendency na ma-depress ka, ending, suicide ka. Pero pag naiintindihan mo na yung spirito mo busog, doon mo nakikita na hindi walang ginagawa yung ginagawa mo to survive, kundi na-enjoy mo kasi alam mo yung purpose mo na ipasa yung legacy. Di ba sa Olympics, laging sinisindihan yung torch? So it symbolizes na hindi dapat maputol yung fire hanggang sa susunod na generation, keep the fire burning. So ganun din yung sa'yo sa basketball. Yung galing mo sa basketball, yung influence mo, hindi dapat magtatapos sa'yo. Kailangan meron kang purpose na meron kang i-develop na bago. Yung apo mo sa basketball, may i-develop. Hanggang sa wala ka na, naiwan mo yung legacy na ito ay kay Coach Jerome Juanico. Naalala ko, nung tinuruan niya ako. Kasi lahat ng sinasabi ko kay Marlon, magagawa. Meron na katulad ngayon. May iba nagtotoo ako. May napalabas na akong isa. Ano na? Okay na. Okay yun. Each one, raise one. Hindi sa dami. Kahit isa lang yan, pero quality na parating mo yan sa PBA, yun ang pinaka. Ano na ako, hindi man ako makapag-PBA. Ito tinuturuan ko kasi. Kasi ako naniniwala ako dyan, hindi naman dahil hindi ka nakapag-PBA, hindi mo kasing galing nasa PBA eh. May politika rin dyan. Sorry sa mga pero that's the reality. So talagang hindi maraming magagaling na makikita mo nasa remote area lang pero hindi kahit si Kyrie Irving hindi uubra. Napakalaki ng mundo, maraming matalented na hindi napapansin. So hindi ibig sabihin nasa NBA ka, magaling ka. Maraming hindi wala sa NBA, nasa mga tagong lugar lang na ang gagaling. Gagaling talaga, probinsya lang. Kaya, tas ito pa ang isa kong nagbago sa akin na kahit saan ako magpunta, kahit anong mangyari sa akin, sinasabi ko lang, kayo po may dahilan nito, may reason po. Ganun ako. Kaya ako, yung stress, ngayon, stress, sabi ko stress, wala na. Ikaw, compare mo yung life mo before Christ and ngayon nakilala ka si Christ. Before Christ, yung wala pa, yung hindi ka pa kay Cristo, hindi mo pa siya kilala, ano ka? Wala, talagang stress. Kung saan ako, muya, inom na, anak, hanggang umaga, tas trip, lasing trip. Nung
hindi na ako baga mag-inom ako. Sa labas natin, nag-inom sa labas ngayon. Isipin mo, ako mag-inom sa labas, Christian ka, nag-inom. Kung papainimin mo ako, tayong dalawa lang, hindi tayo sa loob ng kwarto, tayo sa rooftop na yung walang makakakita. At beer lang. Kung bubas, pero sabihin mo sa labas hindi. Kasi, kumbaga, iba na yung dinadala ko, iba na akong... Iba na identity mo eh. Tapos yun nga, yung mga stress, yun. Nag-stop ako sa pera. Laki. Sabi ko sa kapit ko. Pagpapadyas ko lang sila. Nagkaroon ka ng peace sa biglaan. Sabi ko, patulog ako. Eh kung dati, Ay, naku. Kuya Mario. Ay, gulo. wala na. Wala na talaga. Sige mo, alaga mo 33,000. Istapahin mo ako. Jarawan, doon sa lugar namin, kilala ako. Lulukuhin mo ako. Di ba pala ako yun? Sabi ko sa ate ko, sa asawa ko, sa mga tropa ko. Hindi na. Sabi ko. Pagpapadyas ko siya, pagkakasal ko siya sa church, at baka mas malaki pa yung balik mo. Nangyari. Bumalik. So, ikaw mismo naranasan mo. Totoo. Kaya nga, talagang totoo. Kaya nga, ba't ako mag-i-stay dito? Kung, di ba sabi mo ano, kung may tinuro sa'yo isang tao, may sinabi sa'yo, pwede mo na ipasok yan. Kung totoo, pwede mo i-accept. Pag hindi, pwede mo itapon. Ganun ako kasi, bata na matanda, pag sinabihan ako, ina-accept ko yan. Kasi may natututunan din ako sa mga bata na yan. Ganun akong tao, hindi naman ako yung tao. Ako sa liga, sa mataas na liga. Kaya, accept ko. Kaya, kayo, lahat kayo, ito kayo Marlon, si Kuya Boy, lahat yan, sinasa puso ko talaga. Sabi ko nga, napakasarap yung feeling na, diba? Dati, pagkaharapan, tungkol sa babae. Proud ka ba? Sa hanap. May tagay ngayon, di ba? Pinag-usapan na. Diba? Makapuluhan na. Eh kung ikaw, na-experience mo ngayon na alam mong totoong my Lord, kasi sabi mo, nung nilet go mo na yung may utang sa'yo, di ka na nakipag-coach, di ka na nakipag-awat, pero binalik sa'yo. Ba't yung iba hindi na-experience yun? Ano sa tingin mo kulang? Siguro. Kasi sabi mo, ikaw, nung dati, nung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo at in-stop mo, uupakan mo. Wala talaga. Pero ngayon, nung nakakilala ka na sa Panginoon, nung in-stop ka ng 30K at hindi ka na nakipag-away, pinaubaya mo na, naniniwala ka na ibabalik ni Lord at binalik. Doble pa. Ba't yung iba hindi na-experience yun? Wala silang paniniwala. Hindi naniniwala. Sila naniniwala ng Lord. Basta alam lang nila may Lord. Pero hindi nila siguro sinasabi. At isang natin, kuya. So, ibig sabihin hindi naniniwala. Siguro, ano lang yun, pag may sakit, doon na nila nakikilala. Pag kailangan lang nila may sakit, may mga problema, doon na nila tinatawag. Hindi yung katulad na every minute, every hour. Naniwala ka. Kasi parang naalala ko yung kwento ng isang barbero tsaka isang pastor. Nagpagupit yung barbero nagpagupit yung pastor sa barbero. Sabi nung barbero, parang sabi niya, hindi ako naniniwala may Diyos. Kasi bakit daw ang daming mahirap sa labas. So sabi naman ng pastor, parang ginugupitan mo ako yun. Hindi rin ako naniniwalang may barbero. Kasi kung totoong may barbero, bakit ang daming mahaba mo sa labas? Nasagot ng barbero, kasi hindi sila nagpapagupit eh. Ganun din sa Panginoon, kasi hindi ka lumalapit eh. Kasi ang pinakamagandang regalo nga ng Lord sa atin yung free will eh. Lumapit ka sa akin o hindi, bahala. Kasi pinakamagandang regalo yung free will. Kaya ang nangyayari, naaabuso natin yung free will. Sabi mo nga, di ba, nung in-stapa ka, naniwala ka, hindi mo na inaway, hindi mo na inabot, pinagpa sa Diyos mo na, pinagkasal. Pero binalik agad sa'yo. Tapos habang yung iba hindi nararanasan yun, kasi sabi mo nga, hindi sila naniniwala. So kailangan, Naniwala sila na totoo eh. Sobrang dami ko na. lalim mo okay. Bagay lang, pinagdadasal ko. Pinagdadasal ko lang lahat. Basta pray lang. Okay? Sarap?
Kape? Kape. Hindi kami. Tapos, May macchiato, wala na sukal to. Sarap. Condition sinin. tapos yung ano, yung mga April, yung mga di ba akalain na darating yung blessing. Alam mo yun? Well, nagtatanong si Jerome. Hindi mo na kailangan na Ano to? Magpapapain. kung saan lang darating. Dumarating. Sobrang Dati hinahabol mo pa. Dati hinahabol mo pa, ngayon binibigay na sa harap mo. May choice. Parang gusto ko yung best. Kaya lang parang ito pa rin. Kaya din. Baka kasi, parang alam mo yun, parang pagkakasama sa makalimutan mo na naman lang. Ngayon, alam mo na siya paano kaya. Alam mo na siya paano siya may chan. Yun ang important. Tapos, ilang araw ko nang pinag-isa pero gusto ko bumili. Talagang, basta medyo para 80 plus. Pinaka-adjust ko, pinipray ko, pipilitin ko lang, pero alam mo may gusto. Kayo na mag-desisyon. Ginat ko yung seller, pag hindi mo binigay sa price ko, hindi ko kukunin. Pinag-pray ko, hindi niya binigay, okay na rin. Baka mas maganda pa yun. Okay na, okay. Plano mo sa akin. Baka mag-radyo ba? Or di ba? Ay ko, okay, hindi ko. Ganun ako mag-isa. Pero dati, tondo. Hindi naman yan. Hindi ngayon, kahit pa paano. Galing, no? Grabe yung bless ako sa ano ito eh, sa nangyayari sa buhay nito eh. Dahil, doon pa kasi serbong sa amin eh. Sabi ko serbong ngayon. Gusto ko. Nakakapag-workout ako tuloy-tuloy mo. Wala rin, ano ba ako? Paano, kung di mo may madadali sa The Legend. Yaya ko si Pano eh. Oo nga, sabi mo. Sabi Start ako ng ano. Sabi Pupunta ni ba? Boys, sabay, buhat ka ng ibang magsabi